ng ating Bible study for tonight is the purpose of your marriage is companionship and partnership in mission. Yan. Ng ating Bible study for tonight is the purpose of your marriage is companionship and partnership in mission. Yan. So yan po yung yung hindi ko kalala. Ha? Ano? Yung PR. Kayo po yun, Pastor Reds? PR? Hindi po, Pastor. Yung may picture po ako. Yun yung nag-join na PR. Parang pretty yung nakita ko doon. Something. Anyway. So, sige po. Pretty hat po siya. Si Pretty hat daw po siya. Si Lot yun. Past, si Lot. Ah. Pretty Lot. Pretty Lot pa. Sorry, wala akong salamin ngayon eh. Extra Charlotte pala yun. Ayan, sige. So, ayan ang natin. Principle natin is the purpose of your marriage is companionship and partnership in mission. Yan po ang purpose, ang principle kung saan po iikot yung ating topic for tonight, which is the marriage and the purpose of God. So, gaya po yung outline po ng ating Bible study, parati po nating meron po tayong consideration nung actual scenario para mas maintindihan po natin yung kung ano po yung nais i-drive ng ating pong pag-aaralan. So ito po yung scenario natin ngayon. Meron pong dalawang lalaki, si Brian and yung isa ay si Philip, kung di ako nagkakamali. Ngayon, sabi ni Brian, babasahin ko, sabi niya, what's wrong? Sabi niya, ask Brian. So si Brian nagtatanong dun kay, kausap niya siguro si Philip,
Sabi niya, what's wrong? Ask Brian. I'm a great provider. Debbie, yun siguro yung asawa niya. Debbie wants for nothing. No? Parang ako ba yun? Parang ako yun. Wala nang hahanapin pa. Ayun nga, wala nang hahanapin pa. Naintindihan ko naman. Nasa na. We have a beautiful home, great holidays, 2 lovely children, 2 cars, a dog. I'm a good husband. I've done everything I can for her. I'm home most evenings. I'm doing well at work. We have plenty of money. We go to church on Sunday. I am attentive. We're like the model family. So yun ang sabi ni Brian. In other words, sinasabi ni Brian, they are like a perfect ideal family. No, it seems na nasa kanila na lahat. Mukhang they seem wealthy. Pero si Brian mismo is asking what's wrong. No. We're like a model family, sabi niya, but we just seem to get on one another's nerves. Yan. So, siguro nag-aaway sila parati mag-asawa. They have everything. No, however, they seem to get on one another's nerves. Yan. Nakaka-relate ba kayo dyan? No, siguro parati silang nag-aaway, nagbabangayan. No, kami, nakaka-relate kami sa radyoan dyan. And I believe lahat naman tayo siguro. No. Something's missing, sabi niya. There's no energy, no purpose. So, Simon Post, there was much to admire in Brian. He was a good husband, almost too good. Was that possible? Brian was right. There was something missing. So, makita nyo dun sa scenario natin, they have it all. Great provider. Siguro mayaman sila. Malaki siguro ang sweldo ni Brian. Nagtatrabaho siguro sa QP. O kaya sa Katargas. Di ba? Tapos, si Brad Richard yun. Soon. We have a beautiful home, sabi niya. They have it all. Pero, si Brian mismo, he knows in himself there's something wrong. So, ngayon, mga kapatid, kayo ba nakaka-relate kayo dyan? Lahat. Nakaka-relate ba kayo? Hello? Nawala na ata. Hello po. Nandiyan pa ba kayo? Narinig niyo pa ba ako? Loud and clear po. Nakaka-relate pa kayo dito sa mga napag-usapan natin? So, sabi kasi dito, lahat nandoon na, lahat meron sila, pero nandun pa rin yung nagkakaaway sila, nagkakainisan siguro sila mag-asawa. Nakaka-relate ba kayo doon, Kako? Yun yung tanong ko. Kasi kami ni Pastor Radian. Opo, Pas. Same. Same. How about kayo, Sister Presi, Brad Berhil. Oo naman, Pastor. Nakaka-relate na relate. Kayo, Brad Richard, sis Charlotte. Same nga. Iniba ko na yung pretty lot na yan eh. Ayun pa rin lumalabas sa inyo. Can I still watch Gotcha, Mommy? Michael. Amen. Relate din. Relate. Relate much. Oh, biblical background. I think binigay ko sa inyo yung biblical background last week, di ba? Okay, so ngayon, daan natin yung biblical background. Una, in Genesis chapter 1, verse 26 to 28, basahin natin. Basahin ko tong Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Tapos yung Genesis chapter 2, verse 18 to 24. Si Seidel, ikaw na lang magbasa, okay lang?
Sige po. Genesis chapter 2, verse 18 to 24. Ako muna, Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Sabi rito, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creatures that moves on the ground. Yan. Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Sister Saidel, yung Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, verse 18. The Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name. He would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, not suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's rib and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from a rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. 24. That is why a man leaves his father and mother, and it is united to his wife, and they become one flesh. And amen. So, ngayon, diyan po sa mga nabasa natin, sa binasa natin pala, I believe, naintindihan naman natin yung Genesis chapter 1, parati nating na quote yan, especially in Genesis chapter 1, verse 26, because that is where sinabi man is created according to the image and likeness of God. And doon din ibinigay ng Diyos sa atin yung dominion. And yung verse 2, kagaya ng binasa ni Sister Saidel, doon na nakita natin na pinangalanan ni Adam lahat ng mga uri ng hayop. and doon din nakita natin na pinorm si woman, no? Si woman pa lang siya. Kasi wala pa siyang pangalan diyan at that time. Now, doon sa sinend ko sa inyo, may tanong po doon. So what is the task given to humanity? Base doon sa mga nabasa natin, what is the task given to humanity? Isa lang, si Brad Berhill. Brad Berhill. Ako na lang pong sasagot, Pastor, kasi nasa CR siya. Sige. Okay po. Ang sagot po sa number 1 na nilagay ko is to become ruler over God's creation. Tama po ba? Okay. Opo, nandun naman yun. Tama. Amen. So, what is the task given to humanity? Ngayon, kasi yan, masasagot yan dun sa Bible study natin. So, ngayon, yung mga sagot nyo, i-keep nyo lang in mind. So, magpipik lang ako ng isa na magsasagot niya. Kagaya nga si Sister Pressy, ang sagot nila is to be a ruler. Yun yung binigay na task sa kanila ng Diyos. What is God's solution for Adam's aloneness? Si Sister Saidel. Helper po. Helper. Helper. Amen. So, what does Eve provide for Adam? Sino naman? Brad Richard. What does Eve provide for Adam? Loneliness.
Loneliness. Yung helper nga, ano po sila? Happiness. Hindi, i-provide. Ang sagot ko, ano, Stress. ines niya. Pas talaga eh. Ano daw? Hindi ko naputol, Brad. Hindi ko nakuha. Fight for Adam. Yung ano niya, Happiness. happiness pas, happiness. Help me. Okay. Kasi malungkot siya eh. Lonely siya nung una eh. Oh, praise the Lord. Kaya nga ginawa si babae. Sige. What does this tell us about our marriage? Siguro hindi ko natatanungin sa inyo to. Daanan na lang natin sa natin to dun sa Bible study. Traditionally, people suggested 3 different purposes for marriage. Una daw, to have children. Pangalawa, protecting us from sexual temptation. And pangatlo, providing for loneliness. So, sa inyong mga nag-asawa, meron ba kayo dito? Samid tuloy ako. Meron ba kayo dito? Yung tatlong usual na purposes daw na nabanggit na ito. Having children, protecting us from sexual temptation, and providing for loneliness. Sige, daanan natin. A covenant of love describes the nature of marriage. Ngayon, kung babalikan po natin yung ating Bible study nung nakaraang Tuesday, sa lesson 1, sabi diyan, we're not called to keep feeling in love. We are called to keep being in love by keeping our covenant promises. So, we're not called to feel in love. Feeling in love pa ba kayo sa asawa niyo? Siguro naman, no? However, Yes na hindi naman, yes. however, hindi yun yung pinaka main. So we're not called just to feel in love, but we are called to be in love. No? Kasi kung feeling in love ka, that is, like you are, nagaanap ka ng, makaramdam ka ng you are loved. So, if wala kang maramdaman na you are loved, then ano na mangyayari sa'yo? You don't feel in love na. So, you have to, kaya nga feel in love. So, you have to be in love. Kinakailangan you have to be in love. Dadaanan natin yan later on. So, but what is its purpose and what is marriage for? Some Christians say marriage is for procreation. Yun nga yung binasa natin kanina. Magpakarami daw. Ang dami-dami na ng tao. Diba? Actually, kami nga, dumagdag pa kami. Buntis pa si Pastora Joan. So, talagang tinatayuan namin yung procreation, ang tawag dito, task. Monday. They stress the command to the first man and woman to fulfill and increase in number. Sa Genesis 1:28, binasa natin. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Yun daw yung sinasabi nila. Ngayon, tama ba to o mali? Well, in a sense, tama. Kasi yun ang sinabi sa Bible eh. No, so marriage is the God-given context for children to grow up in. Mali naman kung yung hindi maganda naman kung yung bata is yung bang ano ba yung tawag doon, yung mga parang hit and run ba yung ganun ang tawagin? Oh, parang ganun. It offers stability, role models, a partnership of care. The command to be fruitful and increase in number means all marriages should be open to children. So kung mag-asawa tayo, mag-asawa kayo, siyempre, you're open to having a child. No. However, if marriage is just
for having babies, kung ang reason kung bakit tayo nag-asawa para lang mag-anak, then childless marriage would be lesser marriages. So paano na yung ibig sabihin, paano na yung mga mag-asawa na walang anak? And marriages would be redundant once children have left home. O kapag lumaki na yung mga anak natin, paano na tayo? Diba? Kasi eventually, magkakaroon ng sariling buhay yung mga anak natin. No? Pero matagal pa yun. Kaya sa amin, matagal pa yun. Yung iba sa inyo, siguro, may mga apo na kayo, di ba? Siguro nararamdaman nyo na yun. Pero sa amin, matagal pa. No? So kung ang marriage, ang purpose lang ng marriage is para lang magkaanak, paano na pag wala na yung anak? Or paano na pag walang anak? So, yung marriage, hindi magiging successful. So, ibig sabihin, ang inaano lang natin dito is kung ano talaga yung purpose ng marriage. No? Sa Song of Songs, meron diyang nabanggit na yung celebration daw of marriage, of married love never mentions children dun sa Song of Songs. A marriage focused on children will struggle if the couple are childless or when the children leave home. Yan na yung sinasabi ko kanina. And if their parents' marriages revolves around them, children will think they're the center of the world. Some Christians say marriage is for protection. Ito naman yung pangalawa. Protection from what? Yun yung tanong. Sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 7 verse 9. Pwedeng pakibasa, Brother Well. 1 Corinthians chapter 7 verse 9. Yes po, Pas. Inig niyo po ako. Opo, Brother Well. 1 Corinthians 7 verse 9. But if they have not self-control, let them get married. For married life is better than the burning of desire. Yan. So, yun yung kinuman ni Apostle Paul. Sabi niya, no, it is better to marry than to burn with passion. No, kasi kung hindi ka makapagpigil, so especially true siguro to sa lalaki. Pwede rin sa babae, pero mostly sa lalaki. Sabi niya, it's better to marry. No. Ano yung sinasabi rito, hindi ka makapagpigil? Hindi ka makapagpigil sa sex. Yan yun eh. So, yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon, ang tanong, totoo ba to? True? Is it true or false? Well, in a sense, yes, it's true. Marriage is marriage is the proper context for sexuality to find expression in intercourse or sex, di ba? So, God forbids sex outside of marriage. No. However, marriage was given before humanity fell into sin. And again, this is a key. Tandaan nyo lang itong keyword na to. Later on, to some of you, i-discuss ko po ito. Marriage was given before humanity fell into sin. Tandaan nyo po yung keyword na yan. So, it's not just a way of coping with our simple desires. Yan. Kasi, yung paghahanap ng sex out of marriage, no, ibig sabihin na sabihin natin playboy, umaga. Yan na lang sabihin natin. Playboy. So, ang gusto niya parati, sex. No. It's a sin, di ba? Ngayon, ang sabi ni Apostle Paul, kung hindi ka makapagpigil, mag-asawa ka. So, yun ang sabi ni Apostle Paul. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ibig bang sabihin nun, ginawa ng Lord, institute ng Lord, ang marriage, no, para malabanan natin yung simple desires? What do you think?
So, kaya nga sabi ko, the keyword is marriage was given before humanity fell into sin. Bago pa man magkasala ang tao, binigay na ang marriage. So, marriage is not a solution para dun sa hindi ko sin, para dun din, sabi nga, it's not a solution or it's not a way to cope with our simple desires. Now, don't get me wrong. I'm not saying what Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 7 verse 9 is wrong. Sabi niya kasi, it's better to marry than burn with passion. However, if you will look at the technically, or if you're going to study the Bible in context, marriage was given before sin. Before sin, nandun ang marriage. So marriage was never intended to cope yung sinful desire ng tao. No, kasi yung paghanap ng tao ng sex out of marriage, nagpo-produce yun ng kasalanan. No, especially na alam natin sa Pilipinas, 'di ba? Kung ano-anong mga minsan nga kung ano-anong mga natutulpo eh. Si Ate Lourdes nanood ng tulpo. Kung ano-ano yung mga pag pinanonood ko si Tulpo, kung ano-anong mga napapanood mo doon na mga buhay-buhay, no. A marriage focus on sex will struggle because if the goal of your marriage is sex, then sex is your true love and your spouse is just the means. Naiintindihan niyo po. So, kung kasi hindi kayo makapagpigil, so dahil hindi kayo makapagpigil, nagpakasal na kayo, so ibig sabihin nun, ang mahal nyo yung sex, hindi yung partner mo. 'Di ba? So yun ang ibig sabihin dito. So therefore it's not right na i-treat natin yung marriage for protection. Siguro yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 9 ay yung talagang kasi alam na naman natin nung sinaunang panahon, medyo conservative sila nun eh. Hindi kagaya sa panahon natin na mayroong laya. Meron pang mga di ba, siguro noon kaya may mga chaperon pa eh. Masyadong protective ang sa mga babae. Tapos hindi na sila makapagpigil, ibig sabihin hindi sila makapag-antay. Kaya ganoon ang sinabi ni Apostle Paul, magpakasal na kayo. Dahil hindi kayo makapag-antay. Pero kung gagawin mo yun na as a way para takasan yung simple nature mo, that is wrong. Because yung sex yung magiging parang pinaka-reason kung ba't ka nagpakasal. So, how about pagka nagkasawaan na kayo ng partner mo, wala na, maghiwalay na kayo. Diba? Ganun yun. Pero nawa, hindi naman dadating sa ganung punto. Now, ang sabi, marriage is companionship. Yan, tandaan niyo po, di ba? Yung principle natin, sabi natin is, the purpose of your marriage is, number 1, companionship, and second, partnership. Okay, so, pupunta na tayo dun sa unang principle. The purpose, some Christians say marriage is for companionship. And we see that this is the true purpose of marriage. Companionship. Bakit kamo? Kasi yun naman sinabi sa Genesis chapter 2 verse 18, yung binasa nga ni Sister Seidel. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." So hindi maganda talaga na nag-iisang lalaki, di ba? Ako nga, ngayon, ma-imagine ko ba ang buhay ko kung wala si Pastora Joanne? Di ba? Hindi ko ma-imagine siguro. Ano kaya ang buhay ko? Di ba? Kayo, imagine niyo ano kaya ang buhay niyo kung wala ang kabiyak niyo ngayon, wala ang partner niyo, di ba? For example, si Brad Michael, kung wala si Pastora Reds, paano na? Or vice versa. Pastora Reds, kung wala si Brad Michael. Brad Richard, si Charlotte, Brad Roel, si Seidel.
Sis Presi and Brother Berhil. So paano na kung wala yung mga asawa-asawa natin? The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So that means marriage is for companionship. It's not good because it's not good for man to be alone. Yan po yung purpose ng marriage, so that we will have a companion. And for service. Bakit kamo? Kasi sabi dun, di ba, I will make a helper. When we say, ang tanda mo, mahala, helper. So, Help her. hindi helper. So, and for service, sabi kasi, I will make a helper suitable for him, and that is for service. Now, anong klaseng service kaya yun? So, ang service yung totoo. God declared His creation. Nga, ito, basahin po natin Genesis chapter 1 verse 31. Sino pong hindi nagbabasa? Si Sister Charlotte. Genesis chapter 1 verse 31. Sister Charlotte. Si ano na lang. Brad Richard. Wait lang po, pass. Genesis. Genesis chapter 1. Ano po ulit? Genesis chapter 1 verse 31. God saw all that He made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Amen. So, ang gusto po nating punto dyan, sabi sa verse 31, God saw all that He had made and it was very good. Sabi ng Diyos, hindi ba? So, it was very good. However, bakit ganon? Bakit pagdating sa Genesis chapter 2, sabi ng Lord, sabi ng Diyos, it's not good for a man to be alone. Di ba? So, ibig sabihin, everything is good. However, there's something na hindi good. It's yung loneliness, yung pagiging alone ng man, no? So God's response was to provide a wife for Adam. So marriage was God's idea. So tandaan po natin yan, ang idea ng Diyos, marriage. Marriage before sin. Okay? That was marriage before sin. Despite the endless jokes about the inadequacies of women or men, God designed women as the suitable counterpart to men and vice versa. So you are a suitable counterpart for me and vice versa. And God Himself was the first father to give away a bride. He brought her to the man. Now, this doesn't mean that I should approach marriage as a solution to my loneliness. Yan po yun. So, although God gave the man a wife because it's not good for the man to be alone, but it is not right, para we will approach ang ating pagiging married dahil lonely tayo. Lonely ako kaya gusto kong mag-asawa. Hindi ganon. Marriage doesn't primarily meet my desire to be loved. So yun kasi yun, di ba? If no one loves you, you are lonely, di ba? Kasi ikaw ba, masaya ka ba kung walang nagmamahal sa'yo? Siguro wala namang masaya nung walang nagmamahal sa kanya. So if walang nagmamahal sa'yo, then you feel lonely. So, anong gagawin mo? Mag-aasawa ka para merong magmamahal sa'yo. Ganun ba yun? Marriage does not primarily meet your desire to be loved. It is one solution to my need to love and serve one another. Ang marriage is not
parang yung giving. Better, it's more blessed to give than to receive. Nakuha nyo? It's more blessed to give than to receive. Hindi, it's more blessed. Kaya nga, yung kanina, yung natandaan niyo sabi ko, huwag tayong feeling love, but be in love. Or being in love ba yung sinabi ko? Or be in love. Being in love or be in love. Kasi pag feeling love ka lang, pag feeling love ka, ibig sabihin, ano yun eh, yung inward, no? I-receive mo yun. I-receive mo. But being in love means ikaw yung nagbibigay. Diba? So, nandun yung, that's why dun pumasok yung sinasabi kong principle ng giving. It's more blessed to give than to receive. No? And yun din yung sinasabi dito sa pinag-aaralan natin. It is one solution to my need to love and to serve another, aloneness. Yun yung, so instead na that we will think na yung pagkabigay na sa wife natin is so that there is someone that will serve us, that will give us love. Kailangan ang thinking natin is baliktad. Is that there is now someone whom I can express my love, whom I can love. Oh, ganun yun. So that's why it's a solution to my need to love. Diba, Acts chapter 20 verse 35, it's more blessed to give than to receive. Ganun din to, it's like it's more blessed to love than to receive love and serve one another. Our greatest need is to love God and to love others. Marriage provides another for us to love. So companionship is not just about my emotional desires, but also about my need to give, to serve, and to love. So yun po yun. Ang desire din po natin to love yung partner natin. More than i-desire natin na maka-receive ng love dun sa partner natin. Although kung ang estado ng thinking natin is pareho, gano'n na we want to give love to our partner, then di magiging maganda yung yung relationship natin, di ba? Just imagine na me wanting to give love to Pastora Jan and Pastora Jan wanting to give love to me as well. Diba? Di magiging maganda yung relationship natin. So dapat ganun din kayo bilang mag-asawa. Instead na thinking nyo na anong tawag dito, yung nag-aantay ka ng na makatanggap ng love, ibigay mo yung love sa partner mo. No? And then yung partner mo din dapat ganun. So that magiging fruitful yung marriage natin. Marriage forces us to structure our lives around another. So, ganun naman talaga yun eh. Kasi we are couple, so we should structure our lives around one another. Hindi na pwede yung kagaya ng ginagawa natin noon, nung binata pa tayo or nung dalaga pa kayo. If your goal in marriage is to be loved rather than to love, then you'll use your love as a means to get or as a reward for the love you crave. Yan yun. No? If ang goal natin sa marriage is to be loved para makatanggap ng love rather than to love, then yung love natin ay magiging means lang to get yung reward for the love that we crave. This can very quickly spiral downward as each person withholds love to punish or control their spouse. So, kung ang purpose natin para nag-asawa or nag-asawa is para maka-receive lang ng love, no, later on kapag nagdi-diminish na yung love na nare-receive mo, which is totoo naman yun, darating sa puntong ganon, ang mangyayari sa'yo, mawawalan ka na ng gana. I think siguro yan din yung isang dahilan kung bakit nangyayari yung mga sigalot,
By mga hindi pagkakaintindihan, and then later on, yung divorce. So, nagkakahiwalay sila. So, kaya ang sinasabi dito, instead of you wanting to receive love, your purpose or your goal should be you wanting to give love than to receive. Siyempre, two-way yun. Ikaw, ganun yung gusto mo, and dapat yung partner mo, ganun din. Kaya nga tayo nag-aaral nag-aaral nito. So, hindi lang ang kinakausap ko, hindi lang yung lalaki or yung husband. Ganun din yung wife. No, both ways. Nakuha niyo po mga kapatid? Baka meron po kayong reaction dyan. Yes po, Pas. Baka meron kayong mga violent reaction. Amen po. Narinig mo yan ha, Brother Rowell ha. Amen po. Yan. So don't Noted, expect Pas. love, but give love. Amen. So yung ating yung ating principle, the purpose of marriage is companionship and partnership in mission. So pupunta na tayo sa partnership. Okay, ito maganda to, partnership. The woman is not only a companion for man's aloneness. She is a helper for man's service. So yan po. Hindi lamang companion, alam natin yan, ang woman, but he is also, or she is a helper also for man's service. They are partners in the task God has given humanity. The task of filling the earth through having children clearly requires male and female, of course. Para mabubuo ang batang kung walang lalaki at babae, hindi naman pwedeng lalaki at bakla. Gugunawin ng Diyos ang mundo ng pag gano'n. The task of filling the earth through having children clearly requires male and female, and marriage is the God-given context for conceiving and raising the children. But the task of humanity is more than procreation. No, hindi lang basta procreation. Ang sinasabi dito, ang marriage, hindi lang in-institute para sa procreation. Hindi lang in-institute just to fill the earth. Like for example, ngayon sa panahon natin, hindi ba, ang dami na natin, ilang parang 3 billion o 4 billion ata yung nabasa ko nun. Mga 3 billion, ganyan. Kasi sa India na lang, 1 point something billion ang population nila. Kaya ang China, ganun din. Nasa 1 point something billion din. 7.5. Ang dami, 7.94 billion. 7.59 billion as of 2018. So ngayon nabawasan na yan gawa ng coronavirus. Ha? By the way, meron na palang gamot yung coronavirus, no? So nasa na ba ako? Wala. Ayan. But the task of humanity is more than procreation. The task is to reflect God's glory in His world as His image. But because we are created in the image and likeness of God, so therefore, we should reflect God's glory in the world, being in His image. It is to rule over the world. Yan nga yung sinabi ni Mr. Pressy kanina. It is to rule over the world, to take the world God has given and reflect His creativity in developing culture, science, knowledge, community, and so on and so forth. With the story of sin and redemption, the task takes a new turn. So, kagaya nga ng sinabi ko, hindi kinreate ng Lord ang marriage as a solution para dun sa sin. Nung kinreate ng Lord ang marriage or nung in-institute ng Lord ang marriage, everything was still perfect. However, dahil nga sa sin, nagkaroon ng nagkagulo-gulo. No? So now, nagkaroon ng new turn yung marriage. We become involved in the work of recreation. No, hindi, so instead of procreation, kasi by this time, hindi ko naman sinasabi na dapat hindi na tayo mag-anak. Oo, dapat ang mag-asawa may anak. Dapat.
Pero hindi naman yung siyam, 10, ganun, no? Kasi may mga ganun, no? Ang dami. Siguro 3, pwede na yung kasi 3 yung anak namin. Pero hanggang 3 na lang kami. Maximum na yan. So ngayon, yung marriage na involved sa recreation. Hindi na lang procreation, recreation. We proclaim, as a couple, we proclaim the good news of a crucified king who has paid the price of his people's rebellion and a risen king who commands our allegiance. To some people, it is given to serve God's best as a single person. So, matagpuan po natin sa Matthew chapter 19 verse 12. Diyan po sinabi yung mga eunuchs, di ba? Basahin ko chapter 19 verse 12. Sabi rito, for there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others. And there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it. Ito yung mga hindi na nag-asawa, no? Sometimes, temporarily, sometimes throughout their life, no? Yung iba, temporarily lang, habang nag-serve, yung iba, throughout their life, wala, hindi na talaga nag-asawa. Single na lang. But to many, it is given to serve God in the partnership of marriage. Yan. If you're married, then your marriage is to be a partnership of service. Dapat ganun yun. Partner tayo. That doesn't mean you always serve together, but it does mean you support one another in your service of God. Ngayon, ang tanong, nagsusuportahan ba tayo in our service of God? Dapat. Diba? Help. We sabi nga, yung babae daw is helper. No. Ngayon, we are not looking one-sided. We are saying partner rather than helper. Because there is a service to be na kailangang itaguyod. And us being a married couple, because we are one, no? We are not we are one na, so we are partner together. Marriages can so easily become introverted and indulgent. Pag sinabi mong introverted, yung sa iyo, sa sarili mo lang, you are keeping it by yourself. No. Marriage can easily be like that. The couple spend much of their time with each other because marriage is a good thing. This is often justified with a fine-sounding Christian language. But your marriage is not your own. It is a gift for service. Just as singleness is a gift for service. Introverted marriage, ito yung mga marriage that they're keeping it by themselves. No? Eventually, introverted marriage eventually shrivel. They become small marriages with small horizons. Your family is part of bigger family of faith that demands your primary allegiance. It's great to spend time alone together, but recognize that you can bond just as well through serving together. Yun sinasabi ko kay Pastora John. Because there are times na, siyempre gusto natin na meron tayong time para sa family natin, tayo lang. No, but we can also, if you come to think of it, yung service nyo na ino-offer natin sa Lord, we can also take that as our time of bandage together. Na, hindi pala bandage. Bandage tuloy. Iba pala yung band, negative pala yung bandage. Banding. Yan. We can also take that as our time of banding together, yung pagsiserve natin sa Lord. No, siguro kasi ang iniisip natin, baka ang banding na iniisip natin is yung lalabas tayo, punta tayo sa beach, that is banding. However, yung pagsiserve sa Lord, we can also consider that as our banding time, yung pagsiserve natin sa Lord. Which is, kung titignan natin, in the beginning, yun naman yung in-institute talaga ng Lord kung bakit niya ibinigay ang marriage. No, is for service. Diba? So, it's great to spend time alone together, but recognize that you can bond
just as well through serving together. So hold time alone lightly because serving Christ is the focus of your marriage. Your marriage belongs to God. It is to be offered to Him and consecrated for His glory. Amen? Yun po yung maganda. Our marriage belongs to God. Now, meron po akong isi-send sa inyo. Teka lang. Kaya mo bang isa niyan? Oh, yung questions for discussion. Then, pakisend lang po. Ayan. Pakisend lang po, helper. Ayan. Nasaan mo na? Yan, may sinend po si PJ. Pero hindi ata lumabas. Ayan. Yung questions for discussion. So, dyan po yung magiging parang reflection natin, no? Reflection time. Question for discussion. Sometimes couple can serve together, offering hospitality in the home, co-leading a small group, sharing friendship. Kagaya nga kagaya ng ginagawa na rin natin to, di ba? No. For example, sila Pastora Reds, di ba? Nag-lead sila ng small group sa Bible study, di ba? Kayo rin, magagawa nyo rin yun na Sister Presi. Ganun din, di ba? Nag-lead din sila ng small group sa Bible study. No. Even offering hospitality in the home. No. Sharing friendships. Yan. Si Seidel, Brother Ruel din, di ba? Ilang couples leaders natin. And of course, sila Sister Charlotte, Brother Richard din. Ganun din eventually. Brad Tito, Sister Susan. Kaya lang wala ata sila dito ngayon. No, ganun din. So ganun na dapat natin gamitin yung ating marriage, no, as a couple. Sometimes they will serve separately in the workplace, gender specific or specialist activities. When having young children means that one parent must babysit. When they serve separately, couples can still share their ministry by supporting one another in their respective services. So, ganun yun. So, ibig sabihin, for example, kagaya kung meron kami maliit na bata, o pagka nag-serve ako sa Lord, si Pastor Joan naman, ang ginagawa niya, siya naman ang nagtitingin sa mga anak namin. Although, ako yung direct na nag-serve sa church, it doesn't mean na hindi siya nag-serve sa church. He's supporting me, he's supporting yung service through dun sa pag-aalaga dun sa mga anak namin. Nakuha niyo po. So, ganun yung isang example. Now, may question dito. What opportunities do you have to serve God together? And what opportunities do you have to support one another service of God? Yan. Tanungin ko yan sa inyo. What opportunities do you have to serve God together? Ano pong naiisip nyo na oportunidad? No? Serve God together. And opportunities do you have to support one another service of God? Yan. So, sinong unahin kong tatanungin? O baka may gustong mag-volunteer na? Kung magtatanong na lang ako, walang nag-volunteer eh. Si ano muna? DG. Sis Bressy Bradbeer Hill. Ano ulit yung tanong pa? Ulit. Dalawa tong tanong. What opportunities do you have to serve God together? Ano yung naiisip nyo na opportunity na meron kayong naiisip to serve God together? And what opportunities do you have to support one another service of God? Sika na. Ako daw muna, Pastor, kasi nag-iisip pa siya, parang mahaba-haba yung sasabihin niya eh. Ako naman, Pastor, sa amin naman, sinusupport niya sa amin, yung dalawa kami, sa service sa Panginoon. Siyempre, alam niyo naman na lang siya, yung bago lang siya sa pananampalataya. So, ako talaga yung laging sa kanya yung nagtuturo. Parang ganon, ginaguide ko siya palagi.
At saka, siya naman, in a way naman, yung pag-support niya naman sa akin is, yun ba yung tanong una, Pastor? Yung support ba? Or ano ba? Yung unang tanong, dalawa kayo, what opportunities you can think of do you have to serve God? Yun yung una. O, yun naman, yung opportunity talaga na pagsuserve naming dalawa, it's siguro yung daily na kwan namin, yung devotion talaga namin, yung na-develop talaga sa amin na hindi namin nakakaligtaan. So, yun. At saka, kwan siya, yung kung ano talaga, sa Bible study din, yun yung kwan talaga namin, yung na-develop. Parang naging, yun na yung sabi nyo nga po kanina, parang naging bonding na namin yun every day na hindi namin pwedeng kaligtaan. So, yun. Tapos yung support naman, yung pangalawang tanong naman is, yun nga, dahil bago pa lang siya, yun, yung lagi ko siyang tinaturuan, ako yung sasabi sa kanya, nagagalit sa kanya kung mali yung ginagawa niya. So, wala naman siyang choice kundi sundin kung ano yung sinasabi ko. So, yun. Siya naman, sinusupport naman niya ako sa Bible study naman. Siya yung nagme-message sa mga kapatiran kung may time siya, lalo na nung may trabaho ako. So, siya yung masipag na mag-follow up sa kanila. Pero ngayon na wala akong ginagawa, so ako na yung gumagawa nun. So, yun ko naman. At saka, ano ba, nasuportahan ko na ako siya sa ministry niya nun, nung sa nagsusundo siya sa kapatiran sa church noon. Siyempre ako yung tagagising niya dahil mahirap siyang gisingin, tsaka mabagal siyang kumilos. So, yun po. Sika. Magandang gabi po, Pastor. Okay. Gabi. Magandang gabi po. Ako po, yung ano po, sinusuportahan ko po si Tracy sa ano po. Magugulo ah. Pasensya na, ini-Ilocano ko siya eh. Okay lang po. Ano yung naiisip mo, bro, na pagkakataon na po pwede kayong mag-serve ni Sister Presi together? Kayong dalawa. Yun yung unang tanong. Ano po yung siguro po yung ano po sa daily devotion po namin. Tapos kahit na nandito po kami sa bahay, pinagpapatuloy po namin yung yung parang IP na pinagpipray po namin bawat kapatiran. At saka sa mga kamag-anak po namin na hindi pa po kapanampalataya po. Tapos yung support po yung po. Sa everyday po na sa mga parang ganoon din po everyday daily devotion po namin eh. Ano po, sinusuportahan ko po doon. Ano ba yan? Ano po yun? Parang dami-dami kong gustong sabihin kanina, biglang nawala. ano naman yung mga nakikita mo, Brad, na po pwede mong gawin para suportahan mo naman si Sister Presi doon sa mga ginagawa niyang service naman para sa Lord? Ano po, Pastor? Sa Bible study po. Tapos pagka nag-aaral siya, siyempre binibigyan ko po siya ng time. Alam niyo naman po kung minsan wala po siyang time po sa akin, pero binibigay ko po sa kanya yon para po makapag-aral po siya para maituro po niyo ng maayos po yung lesson po doon sa BS po namin. Yun po. Sige. Okay na po, Brad Berhil?
Opo, Pastor. Akala ko sabihin niya kanina na ako, kapag may Bible study. Hindi ko na itutuloy. Sabihin mo. Nasabi mo na eh. Sister. Huwag na, Pastor. Baka magtampo siya. Ay, sige daw. Kasi Pastor, pag halimbawang pagod akong magbasa, gusto kong matulog. Yung may nakadikit sa akin, kaya gusto ko siyang lumayo. Ayan. Okay. So, yan naman eh, naman yan, matututunan naman yan. Makukuha naman yan sa Kagaya nga ngayon, di ba, nagkakaroon tayo ng understanding na bilang couple, kinakailangan magtulungan tayo, especially yung service natin kay God, di ba? Yun na po. Sige, salamat po, Sister Presi, Brother Behel, salamat po. Nawa magpatuloy kayo at lumago pa kayo, no? Yung inyong serbisyo, yung pagsaserve nyo sa Lord together. Amen po. Amen. Next naman po, sino naman? Si Brad Richard saka si Charlotte. Oh, daddy ko na. Hello, Pas. Hello, Brad. Narinig niyo, Pas? Oh, narinig kita. Si Charlotte po yung sasagot ng lahat. Si Charlotte po lahat. Ganun na po yun. Si Charlotte po lang sasagot. Ito, ganyan nga ako suportahan, Pas. Ako sinasalang. Ano po ba yun? Yung ano po magagawa ko para makapag-serve kami? Makatulong kami sa gawain? Yung unang tanong, ano po? Opportunities na nakikita mo na pwede kayong mag-serve sa Lord. Ayun. Actually, opportunity po na dito po kasi naka-join sa mga ministry na meron wait lang pa sa Hello. Okay na po. Opo. Ayun pa. Ano pong mga opportunities? Yung pagtira po namin actually dito sa church, malaking opportunity po para makapag-serve kami ng pareho kay Lord. Kaso lang minsan hindi po namin nagagawa. Pero ayun po yung pwede po namin actually i-take advantage kasi ang dami po namin pwedeng salihan po or para ma-develop po yung mga namin spiritual gifts, tapos after nun at saka makapag-serve kami kay Lord. Ayun, first. Tapos yung opportunity po na to support one another service of God. Si Richard po, for example, a-attend ako ng practice, ganyan, siya yung in charge sa mga bata. So, in that way, nagsusuportahan po ako pag kunwari may mga practice, tapos or kailangan ako sa church, siya po yung nasa behind the scene. Siya po yung yayo.
Ayun po, in that way po, ayan, nasa-supportahan po ako sa mga ganyan. Same way din naman po, pag kunyari siya kailangan sa church, ako naman po yung in charge sa mga bata para hindi ma-istorbo yung ginagawa niya. Ayun po. Okay na yun. Opo. Pag tama-tama po pag natapos yung ating kids, pwede na ulit gathering service. Opo. Pag-usapan natin yan kung ano yung ministry mag-set kayo sa Lord. Opo. Amen pa. Amen ba yung Brother Richard? Hindi, narinig mo ba, babe? Hindi, ikaw lang may ano. Sandali lang po. Ano na? Ako na? Sa'yo na rin yung sagot ko eh. Oo. Pablo. Brother Richard, narinig mo ako? Po, pass. Narinig kita. Sabi kasi ni si Charlotte, 'di ba? Dito nga kayo nakatira sa bahay Panambahan. So, sabi ko, pagka dumating na yung time na may mga gathering na ulit tayo, sabi ko maghanap tayo ng way or ng opportunity para makapag-serve kayo sa Lord. Lalo kayong dalawa ni si Charlotte. Sige po, pass. Okay ba sa iyo? Okay lang po, pass. Basta kay Lord, okay po tayo. Pero kasi minsan nagkakaroon ng mga tawag nito. Yun nga dapat na i-set aside yung mga anik-anik na dumadating para matutukan talaga si Lord. Ganun po pa. Maayos yan. Ano? Sabi ko, unti-unti maayos yan. Oo nga po, Pastor. Amen. Praise the Lord. Amen po, Pastor. May sasabihin ka pa? Wala na. Okay na? Okay na. Okay na po, Pastor. Okay na po. Okay, salamat. Si Ann naman, Brother Well, sis Tidal. Pwede po si Brother Well muna. Nag-iisip pa po ako. Brother Well, ikaw daw muna. Anong oportunidad yung nakikita nyo para makapag-serve kayo sa Lord ng sabay? Tapos anong oportunidad yung nakikita nyo na masuportahan mo yung partner mo sa pag-serve niya sa Lord? Brother Well? Hello? Hello, Brother Well. Ako, yan nga po, actually, nagagawa na po namin dati yung pagsiserve na yan namin sa Lord. Talagang nga lang po, medyo parang may conviction nga po lang dahil ayon sa mga katuruan po natin, pag-aaral. Lagi ko po nakukonvict kasi ang pinakang main po natin para mag-serve sa Lord is, pasensya na po kung medyo nalayo ha. Ito lang, introduction lang to. Kasi nga, yung pagiging leader po, yun nga po, parang nakukundig ako kasi parang yung purpose na yung mag-share ng word, yung ganon. Kasi tapos yung yun parang main natin purpose ng humanity para sa purpose natin para sa humanity, mag-share ng word, yung ni Lord. Yun ang parang pinaka-purpose. Ngayon, sa aming
sa aming dalawa ni Sister Seidel po ay yung nakakapag-service na naman po kami dati. Ang talagang pong nagagawa lang po namin talaga is ako po join lang sa service. Yung yun lang po ang nagagawa ko sa ngayon, yung pong sa worship team, maging active at focus, parang ganon. Ngayon, siya naman po, song lead naman po siya, worship leader. So yun, nagkakasabay po kami ng pagsiservice sa Lord noon. Medyo nagkaroon nga lang po ng mga problema sa schedule. Ayun, marami nang dumaan. Pero nakakapagluto rin siya. So yun, parang yung supporter naman na tinatanong, paano bang nagawa ko na? Hindi ko matandaan medyo mahina po tayo sa ganyan. Wala ka kasing supportang nagagawa. Ayun, so yun, mahina ako siguro sa ganun, hindi ko naman alam kung anong yun, sa relasyon siguro po medyo mahina po ako dyan sa mga ganyan. Yun lang po ang aking na-share. Sige. So, ganito, Brad Roel, mag-uusap tayo para sa suporta. Actually, ako din eh. Minsan lang. Saka nga po yun nga po, medyo mahina ako sa pakikipag dito, yung pagpalitan ng mga hindi po masyadong nahasa sa ganyan. Hindi yung expressive, hindi po talaga ako. Hindi expressive ang tawag doon. Parang ang dating sa akin parang insensitive. Hindi ko alam yun. Ano ba yun? Okay. Personal siguro yan. Hindi ko alam. Huwag kayo mag-aaway, ha? Hindi po. Hindi po. Yan po ang normal niya. Siguro yun na lang po support ako. Yan na lang po siguro may support ako sa kanya pag mayroon siyang sinasabi na kung ano. Tahimik. Yun lang po. Pasok sa kanan tenga, labas sa kaliwa. Parang ganun. Hindi ko po siya masyadong shock absorber po. Parang ganun. Yun na lang parang pinaka-support ako sa kanya. Siyempre, ayoko siyang masasaktan eh. Yan lang po siguro. Pero yung sa Lord lang po, yun po yung mga nasabi ko na, yun na po. Medyo nagkaka-struggle lang po talaga. Yung purpose namin, pero si Sister Sider, believe din ako nakakapag siya, exhort. Weakness ko naman po yun, siguro, yun, nasusuportahan niya kasi. may mga weakness weakness eh. Baga halimbawa sa pagsiserve sa Lord. Pero siguro mapag-aralan naman yun. Yun nga lang po ang problema ko di yung mga pag-ano nga po. Memorization saka yung mga pag-exhort yung ganyan. Yun lang po. Salamat po. Bago magsalita si Seidel, that's okay yung mga sinabi mo na kagaya ng weakness, no? So, dapat mong gagawin, win-workout mo yan. In terms of memorization, kahit ako, may na din ako sa memorization. Kaya nga bumili ako ng iPad. Pagka may mga verse ako na gustong i-type ko doon, nilalagay ko. Eventually, ang ko, kasi every time na nababasa ko pa ulit-ulit, na tumatatak na sa isipan ko. So, nami-memorize ko na kasi kung basahin mo nga naman ng paulit-ulit, hindi mami-memorize mo. So, kaya wag kang mag-alala. If there's a will, there's a way, di ba? So, ang kailangan mong gawin, i-workout mo yon, yung kung ano yung weakness na re-recognize mo ngayon sa iyo, sa sarili mo. Don't let it be like that, no, na ganyan, na hahayaan mo na ganyan lang. So, do something, work it out. Kung sabi mo,
nahihirapan ka mag-exhort, and so mag-aral ka kung paano mag-exhort. Practicein mo kung paano mag-exhort, practicein mo kung paano i-express yung sarili mo yan. And that is all for the glory of God, syempre, yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na gawin mo yun sa sekular. Syempre, para sa Lord. So, yan lang yun. And then, don't think then na hindi ko alam yung relationship nyong dalawa on a personal level. Pero sa mga maiksing panahon na nakikita ko naman kayo ni na Sister Seidel, one way or the other, I think na susuportahan mo naman siya. Kaya nga lang, hindi ko nga alam yung personal level niyo. So, work it out bilang couple, di ba? Yun din ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng Bible study ng ganito. Kaya nga maganda nga na nagiging open tayo, nagiging open kayo, especially pagka kapag may mga pinagdadaanan tayong problem, pinagdadaanan tayong struggle. Yun din kasi ang isang purpose nito, no, na magtulungan tayo, magpalakasan tayo. Amen po ba, Brother? Amen po, amen po. Salamat po, the Lord. Sister Seidel? Sige po. Ako naman po. Opportunity na mag-serve sa Lord, yun nga po, yung sa ministry. Pero nag-decide nga po muna ako na magpahinga po muna sa ministry. Kasi parang nung dumating po dito sa Qatar, sinabi sa akin nga po ni Rowel na isasama niya ako sa church. Andun yung ko na, desire ko na makasama niya. Kung ano man yung ginagawa niya, ayun po. Tapos sinabi nga sa akin ng isang pastora na hindi ako pwede. And then, lumipat ako ng JR King. Binigyan ako ng JR King na opportunity. And then, nakasama ko nga po si Rowel dyan sa JR King. Masayang-masaya po ako na dalawa kami nagagamit ng Lord. Pero may mga weakness nga po ako na kasi parang paulit-ulit. So parang dumarating ako sa point na di sige, magpapahinga ako. Kayo na lang. Parang ganon. Pero masaya po ako na nasa JR King ako. Yun nga po, yun sa ministry. Yun, medyo magpapahinga po muna ako doon. Saka sa kitchen po, ayun, okay naman po ako sa kitchen. Gusto ko pa rin pong mag-serve sa Lord through kitchen ministry. Suporta naman po, ano ba? Nasanay kasi akong mag-isa eh. Kaya, ewan ko. Wala akong masabi pagdating sa suporta. Yun nga po yung sinasabi ko. Kay Brad, Suporta ko po kay Brad Rowel. Alam niya yan, wala siyang maipintas sa akin pagdating sa suporta. Pero yung support na nga po na yung sa kabila, sa kanya, parang wala. Ganun. Sinusuportahan niya din po ko siguro hindi ko lang po nakikita. Ayun, ganun, yun po. So, ganun po yung, ng relationship namin. Sige. Kumbaga parang ako yung nagdadala. Salamat, Sister Seidel. Yun po. Maganda pag-usapan niyo yan. And maganda rin na okay lang ba sa inyo na kausapin ko kayong mag-asawa? Okay lang. Sa pag-usap naman po, lagi ko naman po sa kanya sinasabi. Lagi ko na po sinasabi. Pero siguro, siguro talagang nature na niya yung ganun po, yung parang walang pakialam. Yun nga po yung insensitive. So parang nai-immune na ako sa pagiging insensitive. So okay na lang po. Ganun. So dapat yung gawin ngayon, mamaya.
ang dapat yung gawin ngayon, ang nakikita ko is, so yung mga na-share nyo sa amin ngayon, yan yung mga na-experience nyo, di ba? Tama po ba? So yan yung mga na-experience nyo. So ngayon, ang kailangan natin gawin is, kailangan mag-sink in sa atin yung mga pinag-aaralan natin. So ibig sabihin, kung meron tayong ginagawa na noon sa partner natin, na ngayon na sa base sa pag-aaral natin na pag-alaman natin na di pala dapat. So yun ang dapat nating i-work out. Dapat natin siyang baguhin. Now, that being said, hindi naman ibig sabihin yan na overnight mababago na kagad ang lahat. Hindi. Of course, may proseso na pagdadaanan. Pero kinakailangan, yun nga, na meron tayong open mind, that we are keeping an open mind para sa pagbabago. Of course, that is for, I'm not only talking about the wife, I'm also talking about the husband. I'm talking to everyone for that matter. So, kasi lahat naman tayo, no? Walang perfect. So, yan yung kinakailangan natin ngayon. So, think of it like this na, kumbaga parang itong ating Bible study is parang couples counseling. Parang ganun ang dating nitong ating Bible study. Kasi, wala naman talaga sa Bible naka-pinpoint talaga na about marriage. Meron paisa-isa yan sa Bible, pero wala talagang about all throughout na about marriage dinidiscuss. Unlike repentance, merong doctrine talaga, topic about repentance, no, about salvation, meron. Pero about marriage, hindi gaano yan na-discuss sa Bible. Although, kung titignan natin yung Biblia, yung principle na yung doctrine ng Bible, may i-apply natin. Gaya nga ng pinag-aaralan natin. Pero kung makikita nyo, sa pag-aaral natin, it's more or parang counseling yung dating. So parang nag-Bible study tayo at the same time we are doing counseling. We are helping each other. No? So ang sinasabi natin, hindi ko sinasabi na mali ka, na tama ka, no. Ang sinasabi ko, because who am I to judge? At the end of the day, buhay natin yan bilang mag-asawa. No, pero nandito tayo bilang magkakaibigan, bilang magkakapatid. Nagtutulungan tayo. Kaya yun yung maganda. Na ngayon, sa pag-aaral na to, nalalaman natin na dapat pala ganito, dapat pala ganyan. So yun yung dapat na gawin natin. We should work out papunta dun sa way na yun. Ngayon, yun nga lang, gaya ng sinabi ko, no, madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero magagawa natin yung step by step lang. Yun lang. So, kaya maganda, nag-aaral tayo. Kaya patuloy tayo na umattend ng ganitong gawain, ng ganitong pag-aaral. No, para mas mas maging equipped, mas maging tumatag tayo. Tapos, yan, pag-usapan natin pagka meron tayong mga issue hindi naman issue. Kumbaga yung concern, no? So, pwede natin mapag-usapan. Tapos, tandaan nyo, parati, kami, ni Pastora John, nandito lang kami parati. Pwede nyo kami makausap. Ouch. Hello? Yan. Gawa ng sitwasyon natin yun, walang gathering, kaya naturally, yung karamihan sa atin na yung opportunity natin para mag-serve sa Lord na limitahan ng konti. Pero let's pray na bumalik na ulit, mag-normalize na ulit, the soonest the better. Yan. Amen. Okay, salamat po si Seidel and Brother Ruel. Amen po. Salamat din po. Tapos, pagka nagkaroon ng pagkakataon na, kusapin ko kayo. Pero
meron akong sasabihin sa inyo. Secret. Sige po. Si ano naman, na Pastor Reds, Brad Michael. Po, hindi na sa opportunity kasi yung ginagawa natin. Parang ganun. So, lahat ng po nakalista dito, ginagawa yung patuloy ko na ginagawa. Ang comment ko lang po, ano po? Pastora, may noise sa background. Hello po, pakinig po po. Yan, okay na po. Apo. Ano po, yung opportunity po siguro, ano po, kumbaga ginagawa na po, kumbaga nag-start ng gawin. Kasi kapag sinabing opportunity, parang ang tawag din. Pero meron pa po kaming gustong gawin pa. More para sa Panginoon. Kumbaga hindi siya maging stagnant po ba? Oo, na ano po. Bale, ang ano ko lang po is kagaya nung napag-aralan natin po nung nakaraan sa gifts of the Holy Spirit. Kumbaga hindi po lahat, kumbaga halimbawa si Brad Michael, kumbaga kahit naman gusto kong mag-preach siya, mag-exhort, kung hindi yun yung calling niya, hindi yun yung gift niya, parang kumbaga bakit ko ipipilit? Kumbaga isusupport ko po yung ang tawag doon, yung gift na nakikita ko pinagkaloob sa kanya ng Lord, like gift of discernment, gift of stewardship, gift of mga ganyan, palakpak ng tenga niya, pero may gift siya. Amen. So, yun po. And kung ano pong kailangan kong gawin para suportahan sa para doon, maging ano po sa kanya, maging understanding. So, minsan, kasi yung style po kasi namin ni Brad Michael, kumbaga, hindi po kami yung kailangan, yun nga po, depende sa each couple. Kumbaga, mas namomotivate kami, mas nababago namin ng isa't isa kapag andun yung strong yung pagsaway. Parang, alam niyo naman siguro yung PA. So, kapag sinasabihan niya ako na yung akala ko, galit siya sa akin, pero way niya yon ng love niya para makorek ako. Parang ganun po. And ganun din ako sa kanya. Kumbaga, iba-iba yung ano po namin. Ayun lang po. Brad Michael. Ano ba? Ganun din. Yung mga opportunity siguro na yung nagsaserve kami together. Yun ba yun? Diba? Ayun, yung mga pagsusundo namin siguro, mga pagsusundo namin, nag-BBS kami na magkakasama, kaming tatlo na nagsusundo, nag-BBS, tapos mga, yun nga, yung pares pa kaming kasama sa worship team, yung mga opportunity na magkasama kami na nagsaserve. Ayun po. And yung support naman siguro is yun pag mag-drums ako, siya yung nag-aalaga kay Abeng. Pag magtupreach siya kinabukasan, ako yung nag-aalaga kay Abeng. Ganun. Yung mga support namin sa isa't isa sa pagsaserve sa Lord. Yun po. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagka natapos na kapag nag-start na uli yung gathering, of course, mas lalo tayong magkakaroon ng opportunity to serve the Lord. Ay, tayo pala, ano? So, kami rin na yung opportunities namin to serve God. Nga, kasi nandito kami sa, yun siguro yung masabi ko na kumbaga advantage kasi dito ka nakatira sa bahay panambahan, hindi man sa bahay panambahan, kumbaga yung room namin is dito rin sa bahay panambahan lang din. Kaya yung opportunities to serve, may maraming mga pagkakataon
uh, opportunities to serve together. Yun nga, gaya ng nasabi ni Brad Michael, yung pagtugtog sa worship team, no, yan lang yung mga ilang example. And of course, meron pang the future, hopefully, na magkaroon pa ng mas lalo pa kaming makapag-serve sa Lord together. Lalo na pagka lumaki na yung mga anak namin na hindi na alagaan. Pag si Hannah lumaki na, siya na yung mag-aalaga sa mga kapatid niya habang kami naman nagsiserve. Tapos, pag dumating yung panahon na sila naman ay nasa tamang edad na, sila rin naman magsiserve. Ganun. Yun yung mga nakita ko. No? And yun namang yung support naman para kay Pastora Joan. Si Pastora Joan naman yung pag siya yung nag-preach nga rin, nag-aaral, naalagaan ko naman si Rachel. Kaya lang, ang problema kasi kay Rachel, ayaw sa akin. Umiiyak parati pag ginawakan ko, siguro mga 2 minutes lang o 1 minute tapos iiyak na. Parating gusto sa mami niya. Hindi pa kasi nadidevelop yung pag-iisip niya kaya hindi niya pa alam kung sino yung mas niya. Hindi niya alam kung sino yung dapat niyang samahan. Kampihan. Hindi niya alam kung sino yung bibili ng laruan niya. Pero, ngayon nga, pagka ganun, si Pastor John naman ang magsaserve. Ako naman yung nag-support, nag-aalaga din sa bata. Ganun lang din, supportahan. Tapos, isang nais ko rin sa inyo, i-share sa inyo na maging ugaliin nyo rin po na yung support nyo about one another, support sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabi sa inyo na mag-Bible study kayo ng kayo lang. No, ang ibig kong sabihin is, kasi kami po ni Pastor Joan, kapag meron akong word ng Lord na nire-reveal sa akin, ang gagawin ko, sasabihin ko sa kanya. Then, magko-commentary kami kung ano yung understanding niya, kung ano yung understanding ko. So, parang, in a way, parang nagdidebate kami, pero hindi kami nagdidebate. Parang healthy discussion. In a way, ang nangyayari, mas natututo kami as a couple. Nakakakuha ko ng iron sharpens iron, nakakakuha ko ng input sa kanya. Siya rin nakakakuha ng input sa akin. So, mas yung bonding namin sa pag-aano ng salita ng Diyos. There are times na na-amaze kami dun sa mga nire-reveal sa amin ng Lord. Not necessarily na meron certain topic. Minsan isang verse lang or minsan nga isang word lang doon na tatanungin niya ako, ano sa tingin mo to? Parang there's something wrong or parang there's something out of the ordinary. Parang ganun. Tapos from there, babasahin ko. Mag-iisip ako, magbibigay ako ng opinion ko. Tapos siya din magbibigay ng opinion. Then from there, nakakapag-create kami ng topic na pag-uusapan namin ng salita ng Diyos. So, yung support in that respect, ugaliin din natin, ugaliin. Try natin na ma-develop, magkaroon din tayo ng ganong kung hindi pa kayo nagkakaroon ng ganong mga pagkakataon. Kasi ako, as a couple, nakikita ko na parang gusto ko yun. As a Christian husband, gusto ko yung mga ganong moments namin. Especially, nagkaganon kami pag bago matulog. Pagtulog na yung mga bata. Kasi pag gising yung mga bata, makukulit. Pero pag tulog na yung mga bata, yung bago matulog, biglang may babato ako. Alam mo yung sinabi ni Paul? Ganyan. Tapos magbibigay ng opinion. Then from there, nakakapag-share. So I believe mas lumalago kami. Amen. Yan lang po. Ikaw, Pastor Joan. So, kailangan mo magbigay. Oo nga, ganun. Ayun, yung serve together kasi nasagot mo naman na. Pero for me, dapat wag tayong para maging stagnant katulad na sabi ni Pastor. Katulad ng word, diba, operative word is opportunity. Hingi pa tayo ng wisdom sa Lord kung paano pa
kung ano pa yung pwede pa nga natin gawin, kung ano pa yung gusto niyang ipagawa sa atin. Tapos to serve one another, yun, kasi si PA madalas yan, hawak yung cellphone. Baka ganito yan, ganyan, minsan, madalas sa kwarto. So ako naman, siguro minsan dudera lang. Ay, akala ko nanonood lang siya, pero yung pala, meron palang kachat na kapatiran, yung ganun, kausap na kapatiran. Minsan lalabas sa kwarto, may kausap na kapatiran. So, sa part na yon, though, ang request ko sa kanya, kung pwede, pag nasa kwarto na, time na niya para sa family. Pero minsan, madalas, ayun nga, may kinakausap siya na kapatiran. So, in that regard, inaano ko yung sarili ko na intindihin siya sa part na yon. Tapos very concerned din ako sa kanya yung sa pagtulog niya minsan nalilate. Kasi nga meron pa siyang inaayos na ganito para sa church, para sa kapatiran, para sa ano. So, ayun, I just remind myself na tawag nito, na hindi yung time na yon para sa Lord does not necessarily mean na binabawasan niya yung time niya para sa ano. So, in that regard, as a senior pastor nga, I have to support him sa part na yun. So, minsan kahit na antok na ako, pagod na ako, I have to take care of the kids para siya makapag-focus din sa part. Ayun. Okay na. Amen. Salamat sa sharing, Pastor Joanne. And salamat po sa sharing niyo, mga kapatid. Malapit na po tayo matapos. Siguro 2 minutes na lang. Kasi yun na yung question. No, nais ko lang daanan tong ano dito. Sabi kasi dito, when one spouse is not a Christian, lahat naman ngayon mapalad tayo kasi lahat tayo na nandirito ay mga Kristiyano. No. Pero sabi, when one spouse is not a Christian, then clearly you cannot serve God in mission together. Though it still may be possible to care for God's world together. So ang tanong, how should a Christian serve God in their marriage when their spouse is not a believer? At ang sagot is matatagpuan sa 1 Peter chapter 3 verse 1 to 2. And it says there, wives, in the same way submit yourself to your own husband, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Nakita nyo? So, ang sinasabi rito, although kung dumating ang pagkakataon, so kasi lahat naman kayo mga Kristiyano dito, wala namang hindi Kristiyano. Pero siguro kung may magtanong sa inyo, ito yung sagot, 1 Peter 3 verse 1 to 2. Ang sabi rito na kailangan makita daw yung purity and reverence sa buhay natin. Buhay ng asawa. Kasi in that way, no, mahahatak niya sa Lord yung partner niya. Amen? So, with that, tapos na po tayo. However, meron po kayong mga assignment. Teka lang. Meron po kayong mga assignment, mga kapatid. Meron po kasi tayong ideas for action na isi-send po ni Pastor Jan. Pakisend. Yan, support. Meron kasing action na sana, ba't di pa lumalabas? Ayan. Meron action na dapat niyong gawin. So, these are assignment. So, meron for married couples, saka meron for couples approaching marriage. So, lahat naman tayo dito is married couple, no? So, yung una lang yung ating assignment. So, basahin ko lang. So, these are ideas for action. So, these are things that you and your wife should ponder upon. So, kailangan isipin nyo, may time kayo, pagbulay-bulayan nyo. Or, yun nga, sabi ni Pastor Rajang, gawan nyo ng time. So, spend some one-to-one time. So, kung may time kayo, lalo na ngayon, di ba, Ramadan naman, tapos may COVID, so maaga tayong umuwi. No? Kaya, gawan nyo ng time. Spend some one-to-one time with your spouse reflecting on the following question. Mag-usap po kayo. Gusto nyong lumago bilang mag-asawa,
mag-usap kayo at ito yung mga pag-usapan nyo. No, if you took away children, so tanggalin nyo yung, kunyari, wala kayong anak. No, for example, kami ni Pastora Joanne, for example, wala si Hannah, wala si Rachel, wala si incoming Phoebe, for example. No, what would be the state of your marriage? So, for example, kami ni Pastora Joanne, no, so, 2020, 10 years married na kami. Example, wala pa rin kaming anak. Ano kaya yung maging status ng married life namin? No. Then, if you took away sex, what would be the state of your marriage? So, for example, kung hindi kami nagtatalik, ano kaya ang magiging estado ng marriage namin? So, pag-usapan niyo po yan bilang mag-asawa. How much do you confide in one another? No. Pag-usapan niyo, gaano kayong nag-uusap o ka-open, di ba? Yung kung may problema kayo na ini-open niyo sa isa't isa. Does one of you feel that the other keeps part of themselves back or doesn't share what is in their heart? No, kung feeling nyo yung partner nyo is nag-hold, hindi sinasabi yung nararamdaman niya talaga sa inyo, pag-usapan nyo yan. When did you last have a date together? O, importante. Kaya lang, hindi nyo magagawa yan ngayon kasi may coronavirus. When was the last night? Okay. Hindi, pero ang objective naman nun is para i-awaken kung hindi nyo nagagawa. So, when did you last have a date together? Baka 19 kopong-kopong pa kayo nag-date, no? So, or a night away without children. Diba? So, ibig sabihin, we should also give time, no, as married couple. We should also give time to ourselves. Pag-usapan nyo, pagbulay-bulayan nyo. This is your assignment, by the way. Is your home open to serve others through hospitality? Yung inyo bang bahay, si home, so I assume bahay yun, is open to serve others through hospitality. Yung tahanan pala ang Tagalog. No, are you open to serve others through hospitality? Yung mga nangangailangan, nice. Open ba kayo na tumulong, na mag-entertain kung kaya naman, di ba? Do you have friends in common? Siguro naman, meron. Review the balance between time with just the two of you. Time as a family and time together with other people. Yan. So yan yung assignment nyo, no, na pinost po ni Pastora Joanne dyan. Kaya lang, hindi ko, next week, hindi ko na tatanungin sa inyo yan. No. See, it's between you and God. So this is, tandaan nyo po, this is not to help me, no, but this is to help you. Kayo pong mag-asawa. Help the wife and the husband. So, if you have time, gawin niyo po ito. Pag-usapan niyo po ito and see how God will lead you para po yung mas maging intimate pa yung relationship niyo. Amen? Yung for couples approaching marriage, hindi na natin ito kukunin. Ngayon po, tapos na po yung Bible study natin. Pero meron po tayong yung lesson 3 natin is Marriage and the Kingdom of God. Yan po yung topic. And sisend po ni Pastora Joanne yung biblical background niya. Para po kung gusto niyo pong advanced study, pwede niyo pong basahin. Amen? Yan. Meron po kayong katanungan, mga kapatid? Or nais linawin? Wala po. Okay na po. Amen. So kung wala po kayong gustong tanungin, gustong linawin, I hope na naintindihan po natin yung ating napag-aralan. Pasensya na po, hindi ko kayo mabigyan ng notes kasi hindi makuha. Pagka copy paste ko naman, merong lumalabas na mga Chinese kaya hindi makuha eh. So, hindi ko alam kung paano isi-send sa inyo. Kaya ang ginagawa namin, screenshot lang namin. So, I hope, nakakadalawang lesson na tayo. I hope and pray na ang purpose po kasi natin is not only to gain knowledge, no, but also para mas maging matibay po yung ating pagsasamahan bilang isang Kristiyanong couples. Kasi yun naman po ang gusto ng Lord.
Ang gusto ng kalaban is wasakin yung ating ang ating pagsasamahan, ang ating married life. Pero ang gusto po ng Lord is pagtibayin yan. And yan yung purpose kung bakit po tayo nag-Bible study, itong couples Bible study. Kaya po yung mga, meron pa tayong kilalang couples sa church na wala dito, maganda na makasama po sila dito para makarinig din po sila ng nitong Bible study natin. At salamat po sa time nyo. So, isi-send po ni Pastora Joanne yung biblical background para dun sa next lesson natin, marriage in the kingdom of God. And ang principle nito, your marriage is to demonstrate that it's good to live under God's reign. Yan po yung principle. Amen? Sige po. Pastora Joanne, ikaw na ang mag-closing prayer. Pray na po tayo. Panginoon, maraming salamat po, God, sa gabi nito. Thank you, Lord Jesus Christ, because we know that the Holy Spirit is with us. He has spoken to us, O God, through sa Bible study nito, Panginoon. Lord, lahat po nang nailatag namin sa gabi nito, Panginoon. Alam niyo po, Lord, lahat ng mga binika po namin, lahat po na aming sinabit na sabi, Panginoon. Even, Lord, yung mga nasa puso po namin na hindi po namin as, O God. We pray, O Lord, na ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay kayo na nga po, Panginoon, ang mag-bless, kayo na nga po, Panginoon, ang magtama, kayo na nga po, Panginoon, ang magpaalala sa amin, O God, na ang purpose talaga ng pag-aasawa, Panginoon, is for companionship and partnership in the service for you, O our God. Maraming salamat, Panginoon, dahil binuksan yung aming isipan, ang aming mga Panginoon, na hindi po, it's not about sex, it's not about having children, it's not about procreation, it's not about fighting temptation or sins in our life, Panginoon. Because, Lord, you have a perfect plan for marriage, O God. Lord, sa lesson po nito, Panginoon, we pray, O God, na dagdagan niyo pa po kami, Panginoon, in quantity and in quality, Panginoon. Sa mga kapatid po namin, Lord, na couples pa si JRT, O God, na nais pa pong sumali, Panginoon. Lord, speak to them, O God, will be there. Sa amin po na present ngayong gabi ito, Panginoon, O Lord, na bago po kami matulog ngayong gabi ito, Panginoon, that we look at our spouse, O Lord, sa mga asawa po namin, Panginoon. May it be a husband or a wife, Panginoon, at ma-realize namin, O Lord, that a gift from you, O God, that they are indeed our helper, lalo na po sa mga babae, O God, that the husband, O Lord, is the head of the family, O God, and the wife was created for his for to fight his being alone and to be his helper, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito, O Lord. Puklurin niyo po kami, Panginoon, ang pagmamahal na nagmula sa inyo, Panginoon. Till such time, O Lord, na kami po lahat, Panginoon, we can fellowship together, O Lord, at ipakita namin, Lord, na ito ang tunay na purpose ng Panginoon sa mag-asawa as couples, O God, to serve you, Lord, in every possible way, O God, to be partners in the service of you, Lord, and to be companions, Panginoon, sa pag-serve sa inyo, O God. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus, in the leading and guidance of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Good night po and God bless. Good night po. God bless everyone. Thank you so much po. Good night po. Salamat po sa lahat. Thank you. Thank you po. Good night po. Sleep pretty. Hey there. Good night, Brother Well. Good night po. Good night. Good night po. Good night, pa. Good night, Mami Jo. Uy, yung ano, magkita kayo. Ano? Wala siya pala.